Hallelujah. Magandang tanghali sa inyong mga kapatid sa buong mundo. Hallelujah. Narito ako, inutusan ng Lord na mag-share ng salita ng Diyos para sa inyo. Para patanggapin kayo ng kanyang mga salita sa inyong mga puso. At wala ako ibang leader dito. Nag-iisa lamang ang leader ko dito, ang Panginoon lamang. Wala nang iba. Si Lord ang aking leader sapagkat siya ay makapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya ay nag-iisa dito sa mundo. Mga makapangyarihan, siya ang leader natin lahat. Sa pangalan ni Jesus. Ama, salamat Panginoon. Narito ako Lord, gamitin mo lamang Panginoon sa YouTube na ito, pang pangaral ang mga salita mo sa mga taong di pa nakilala. Mga kapatid, hindi ko man kayo kilala, hindi ko man kayo nakikita, pero naririnig ninyo ito nga mensahe nga binibigay ng Panginoon sa inyo. Pero nakikita kayo ng Panginoon, alam ng Panginoon ang puso't isip ninyo, nakikita kayo ng Panginoon, bagamat hindi ko kayo nakikita. Pero ako nakikita ninyo, ako hindi ko kayo nakikita, kaya ang Panginoon ang nangungusap sa inyo sa oras na ito. Mahal, mayroon ako babasahin dito. Sabi niya, mahal ka ng Diyos, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Makikita po ninyo yan sa John 3:16. Pangalawa, si Jesu Kristo lamang ang tanging daan patungong langit. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Makikita din po yon sa John 14:6. Basta tingnan na lang ninyo po sa Bible. Hallelujah. Tapos, mayroon pa dito sinabi ng Panginoon, likas na makasalanan ang tao. Kaya nawalay siya sa Diyos, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Makikita din po yan sa Bible sa Roma 6 verse 23. Ito pa, ilagay ang ating pananampalataya sa Panginoon Hesukristo para tayo'y maligtas. Dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Makikita din niyo po sa Biblia sa Episo 2 verse 8 hanggang 9. Nandoon po yon. Tapos, ginamit lang ako ng Panginoon dito mga kapatid para kayo ay patanggapin sa ating Panginoon. Ito po yung meron muna po babasahin bago kayo patanggapin. Sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari mong tanggapin si Kristo gayon din sa panalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Alam ng Diyos ang katayuan ng iyong puso at hindi niya pinapansin ang paraan ng pagsasalita kundi ang nilalaman ng inyong puso. Ang sumusunod ay isang mungkahing panalangin lamang. Yan. Mga kapatid, hindi ko kayo kilala, kayo nakakakita sa akin at ang Panginoon nakakaalam sa inyong buhay, sa inyong mga puso. Ang Panginoon lamang nakakakita sa inyo. Kaya sa oras na ito, mga kapatid na hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, pumunta kayo sa kwarto ninyo, itaas ninyo ang kamay ninyo
sa Panginoon, sa ibabaw, itaas ninyo. Punta kayo sa kwarto nga hindi maingay, para walang abala. Wala sa iyo makakita kundi ang Panginoon lang. Ang Panginoon lang makakita sa inyo kung kayo ay nagnanalangin, tinaas ninyo ang iyong mga kamay. Si Lord lang nakakaalam at hindi ko rin kayo nakikita. Kaya pumasok kayo sa kwarto, magsara kayo ng pinto para walang sagabal. O sige, kayo po ay aking patatanggapin. Sumunod kayo sa aking panalangin. Panginoon, istaasin niyo ang mga kamay. Sa kwarto kayo, wag sa labas, wag sa loob ng bahay, sa kwarto mismo para tahimik. Sumunod kayo sa panalangin, taas niyo mga kamay niyo. Panginoon Hesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa cross para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Yan. Kung sino man ang makarinig nito, sa oras nito, tanggapin na ninyong Panginoon sa buhay ninyo. Mga kapatid, na hindi pa tumanggap sa Panginoon, hindi pa Christian, namumuhay pa sa kasalanan, mula ng bata pa hanggang ngayon, nagkakasala pa ang tao. Kaya tanggapin na ninyo sa puso ninyo ang Panginoon. Ang Panginoon lamang ang nakakaalam sa inyong mga puso. Hallelujah. Tulungan, tumanggap kayo ng buong puso sa Panginoon at manghingi kayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ang panalangin, ito, mayroon pa akong papasahin. Ang panalangin bang ito ay nais ng iyong puso? Kung gayon nga, idalangin ito ngayon din at si Kristo ay papasok sa iyong buhay tulad ng kanyang ipinangako. Yan. Kung sino man ang nakarinig nito sa buong mundo, tanggapin na ninyo ang Panginoon sa buhay ninyo. Kasi para din kayo maligtas, para kayo magkaroong kapayapaan sa buhay at ang Panginoon ang maghari sa inyong buhay para kayo pagpalain ng Panginoon. Hallelujah. Kayo po ang tunay nga sumasampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya kung sino man makarinig nito, pumasok kayo sa kwarto nyo, manalangin kayo, taas yung kamay nyo, tanggapin nyo ng buong puso ang ating Panginoon. Mayroon pa ako dito i-explain. Tingnan din po ninyo ito sa Biblia. Una, si Kristo ay pumasok sa iyong buhay. Makikita yun po ninyo sa Apokalipsis 3 verse 20 at Colossus 1 verse 27. Pangalawa, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Makikita yon doon sa Colossus 1 verse 14 to hanggang 13. Yun, Colossus chapter 1 verse 14. Colossus 2 verse 13. Makikita po yun ninyo. Pangatlo, ikaw ay naging anak ng Diyos. Makikita yan sa Juan chapter 1 verse 12. Tingnan nyo din sa Biblia, magbasa kayo. Pang-apat, ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Makikita din po yun sa Juan chapter 5 verse 24. Panglima, nagsimula ka ng mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Makikita din po yun sa Juan chapter 10 verse 10 hanggang 11. Korinto chapter 5 verse 17. At unang Tesalonica chapter 5 verse 18. Tingnan po ninyo sa Biblia. Magbukas po kayo sa Biblia. Nandoon ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ako'y inutusan lang ng Panginoon dito sa YouTube. Sa buong mundo ito.
maririnig ng mga tao hanggang sa ibang bansa sa buong mundo. Nawa ang makarinig nito, tanggapin na ninyo ang Panginoon sa inyong buhay. Inutusan lang ako ng Panginoon para magpatanggap sa inyo. Ito po ang mensahe sa inyo mga kapatid, para kayo din ay maligtas, kasi malapit na darating ang Panginoon. Ayaw ng Panginoon nga tayo mapahamak. Nais ng Panginoon na makasama tayo sa kanyang kaharian. Nais ng Panginoon na tayo maligtas. Nais ng Panginoon na hindi tayo magkasala sa mundong ito. Kasi mahirap pag wala tayo, Panginoon, sa ating buhay. Mga kapatid, alam ko nangungusap ang Panginoon sa inyo sa araw na ito. Kayo na, Panginoon, kayo na ang makipag-usap sa ating Panginoon. Kung sino man nakarinig nito, tanggapin na ninyo ang Panginoon sa inyong buhay. Hallelujah. At nawa, mga kapatid, hallelujah, unahin ninyo ang Panginoon. Lagi kayo nagpe-pray araw at gabi. Bago matulog, mag-pray. Bago magising, mag-pray. Araw-araw mag-pray kayo pa, mga kapatid. Hallelujah. Dahil walang ibang leader dito sa YouTube kundi ang Panginoon lamang. Walang iba. Si Lord lang ang leader. Ginamit lang ako ng Panginoon. Nag-iisang siyang leader. Ginamit lang ako ng Panginoon para ipangaral ang mga salita niya sa inyong mga puso, para mahasikan kayo ng mga buto ng salita ng Diyos. Hallelujah. Siya lamang ang tunay nga leader na nag-iisa, na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Salamat sa mga tumanggap. Kung sino nakarinig nito, nawa tumanggap na kayo sa Panginoon. Sumunod kayo sa panalangin na yan. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Amen. Hanggang dito na lang muna, at mayroon pa ito kasunod.